Mga kababayan, maligayang pagbabalik. Weather Pinas po, no? Meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero kung ngayon ka lang napadpad sa ating YouTube channel, may kiusap muna ako, no? Ng isang like at subscribe at pahit ng notification bell para always kang maa-update sa lagay ng ating panahon. Sa kasalukuyan ho, lumakas bilang category na tropical storm, no? Etong pong si Bagyong Jacinto na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. May epekto pa rin siya sa ating bansa. So alamin muna natin yung lokasyon. Sa ngayon ho, meron itong lokasyon na 860 kilometers west of Northern Luzon. May lakas ho ng hangin na umaabot sa 65 kilometers per hour. May pagbugso naman po na umaabot ho no, sa 80 kilometers per hour. May pagkilos po pa west-northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Alam nyo mga kaibigan, mga kababayan, kahit nasa labas na po itong si Bagyong Jacinto, patuloy pa rin nakakaapekto yung track or extension ng kanyang hangin. Kung makikita nyo, yung spiral clouds o yung kaulapan na umiikot sa kanya, tumatama pa no, sa kaldurang bahagi ng ating bansa. So may mga lugar tayo na naapektuhan. At the same time po, pinapalakas naman niya ang epekto ng habagat or southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng ating bansa. So maging handa tayo sa mga posibilidad na pwede mangyari. Ngayon po, no, sa area ng Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, kasama po dyan ng Zambales at Bataan, hanggang bukas ho ay patuloy na makakaranas no, ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Dahil po yan sa trap ng Bagyong Jacinto, Tropical Storm Jacinto. Yung trap po, yun ho yung extension ng hangin o yung buntot ng bagyo. No? Iba kasi yung pinakamata niya, mas malakas yun. Yung buntot o yung hangin na kapalibot sa kanya, yun yung tinatawag na trap ng bagyo. So posible pa rin ang pagbabaha sa mababang lugar at landslide sa mga landslide prone area sa mga lugar ho na aking binanggit. Dito naman ho sa Mimaropa, ilang bahagi ho ng Visayas, kasama na rin ho ang Mindanao, ang Cavite at Batangas. Hanggang bukas din po ay patuloy na makakaranas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil naman po sa habagat or southwest monsoon. Sa area ng Cordillera Administrative Region, the rest po ng Cagayan Valley, the rest ng Central Luzon, ang weather condition ho ay maulap din na kalangitan na mararanasan hanggang bukas ho yan na meron ng isolated rain showers or thunderstorm. Dahil naman po yan sa trap or extension ito nga pong tropical storm Jacinto. Ngayon mga kaibigan, ang area naman ng Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon ay maaapektuhan ng habagat or southwest monsoon. Yung mga lugar na yan, inuulit ko, mag-ingat po sa banta ng possible na mga pagbabaha or landslide sa mga landslide prone area. Bukod ho dyan, mga kaibigan sa habagat, dito kay Tropical Storm Jacinto, meron tayong panibagong kumpol ng kaulapan no, or cloud cluster na minomonitor dito po sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Yan ay titignan natin at monitor natin kung magiging banta ng low pressure area at kung magiging banta ng panglabing isang bagyo mga kaibigan. No? Ang susunod na bagyo tatawagin Bagyong Kiko. And hopefully pag-pray natin na ito ay malusaw ho. Tignan naman natin yung tinatawag ho natin na tropical cyclone threat potential. Dito ho kung makikita nyo, meron tayong tinatawag dito na week 1 simula August 29 hanggang September 4. May panibagong sama din tayo ng panahon na monitor dito. Sa week 2, September 5 hanggang September 11, may isa din na sama ng panahon o low pressure area na tayo ay imomonitor. Pero yung dalawa na yan ay parehas po low chance na maging isang ganap na bagyo, tropical depression. Tulad ng aking sinabi, ang ine-expect po inaasahang bagyo na papasok ngayong nalalapit po na Setyembre, no, ilang araw na lang simula ngayon, ay 2 hanggang 4 na bagyo. Pero posibleng mas mababa, posibleng mas mataas. Hindi naman pag sinabi natin 2 hanggang 4, automatic yun na talaga, no? Posibleng mas mataas, mas mababa. Kagaya ngayong Agosto, nakalimang bagyo tayo, no? Dahil 3 hanggang 2 lang ang ine-expect. Kaya may mga pagbabago pa rin po tayo na dapat pong i-monitor, no? Kaya mas maganda na lagi ho kayo nakaantabay sa lagay ng ating panahon. Ngayon din mga kaibigan, inaasahan po, no? At bukas ho ng hapon ay inaasahan pa rin ng 50 to 100 mm sa dami ng ulan dito sa Palawan, no? Dahil po yan sa habagat or southwest monsoon. Ngayon, yung nagtanong sa akin noong nakaraan kung kailan daw ba mawawala yung habagat, no? O kung kailan daw ba magkakaroon ng magandang panahon. So ngayon, hanggat namomonitor pa natin, etong si Bagyong Jacinto, patuloy na palalakasin niya ang habagat or southwest monsoon. Pero sa mga susunod na mga araw or by weekend, ay possible na maging maganda ang ating panahon. Wag lamang mabubuo ang panibagong cloud cluster at magiging low pressure area. Pero kahit sakaling mabuo man mga kaibigan na isang low pressure area, yung sama ng panahon na yung cloud cluster na yan,
malayo pa naman siya sa ating Philippine Area of Responsibility. So may chance at mas taas ang chance na makakaranas tayo ng magandang panahon by weekend po, no? So i-expect na natin yan mga kaibigan. Maghanda rin tayo sa mga posibilidad at mga pagbabagong pwedeng mangyari. Yan muna ang pinaka-latest natin. Maraming salamat po.